Hello mga kababayan, magandang araw po dyan sa inyo. So, kumusta na po kayo? So, nandito kami ngayon sa sakahan namin dahil magtatanim po kami ng pipino. So, andito po yung mga scholar po ni Ma'am Tess, mga kababayan, no? Yung limang mga bata. Si Mary Joy, tsaka si Diane. Anta ka ano ko? Brian. At saka si Brian. Si Brian po mga kababayan, siya po yung pumalit kay Jeric. Dahil hindi na po natuloy si Jeric sa kanyang, hindi na daw po siya mag-aaral kasi magtatrabaho daw po siya. Tapos si Takaran sikat sa baka. Ha? Jan. At saka si Jan, tapos si June. Yan. January at saka si June. So, panoorin po natin mga kababayan na yung pagtatanim nila. So ngayon mga kababayan, so magkuhan na naman tayo ng bago. Yum yum naman. Nanaw naman. Kasi naubos na. Bago. Ano na? Ba't lalitak ng pabila? Hindi ka isus. Yan yung kunin natin. Ito yung kunin natin mga kababayan kasi kasi malaki na siya eh. Malapit na mamunga. Itong tiwasik.
So, ayan mga kababayan, no? Malapit na kami matapos. Apit kid ba kain pos? Kulang yung ano namin, yung pagtaniman. Marami po kaming seedling. Bugan tsaka. So, gagawa pa kami ngayon ng ano mga kababayan. Ano, yung pagtaniman namin ng pipino doon sa kabila. Kay kas duto no palya kag taho. Mawala ka. Lolo yan. Aloloho yan. Kasama ko si Arlene Joy mga kababayan. Nasaan na kayo si Kuba? Hindi si Kuboy. Dati kasi ako. Nawala. Ito na, bablog ka na yan. Dito nga nga sa ano, sa Ites kudo. Malaking aso. Sipa yan nakakay kudo. Nabali pala to kasi nasinita. Yan bang kasi Saya. Ito, kuha ko sa pamilya. ako. So, ayan mga ka-inspirasyon. Nandito na kami mga kababayan. Ayan. Ayan tanim mga na naman. kababayan, oh, may ano naman tayo. Another tanim-tanim. Ni Mama. Ayan po si Mama ng kababayan. Ah, grabe po. Nakabidyo dulit. Ha 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 ha. Kita itong mga kagid. Ha 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 ha. Ayan sila mga kababayan. Buwa. So, hello mga kababayan. So, tapos na po kami magtanim ng pipino. Tapos, sa susunod naman po ay magtanim kami ng ampalaya. So, ilang araw na lang din mga kababayan ay magtatanim na po kami ng ampalaya. So, ipapakilala ko po sa inyo ngayon mga kababayan, yung mga scholar po ni Ma'am Tess. So, sila po yung ano, first na scholar ni Ma'am Tess dito sa lugar namin, yung mga kamag-anak ko lang po ito. So, masisipag po kasi sila mag-aral mga kababayan, no? At saka,
nagpapasalamat po ako kay Ma'am Tess dahil binigyan niya ng pagkakataon yung mga kabataan dito na makapag-aral dahil sobra po kasing hirap mag-aral dito sa amin dahil lalong-lalo na po sa kawalan ng pinansyal, pambaon ng mga estudyante, kaya yung iba hindi po sila makapagpatuloy mag-aral. So baka sa susunod mga kababayan, no, kapag medyo angat-angat na po tayo ng konti, so pwede natin dagdagan yung mga scholar natin. So yun po yung mga plano ni Ma'am Tess. So yung iba, hindi pa po natin alam kung ano po yung susunod na hakbang na gagawin ni Ma'am Tess dahil marami po siya mga plano dito sa ano namin, dito sa mga katutubo na gusto po makapagtapos mag-aral. So, ayun mga kababayan, no? Tawagin natin yung mga scholar ni Ma'am Tess dahil magbibigay po tayo ng allowance. So, yung allowance po nila mga kababayan ay tag-2K po sila every month. So, bibigyan natin sila ng isa-isa. So, andini ko kay. Kaniho hapat ni Olay man niyo. Hali kayo dito. So, medyo mahihain po sila mga kababayan, no? Dahil hindi daw nila alam kung paano daw sila magpasalamat dahil hindi po nila in-expect na merong tao na mabait na handang tumulong po sa kanila. No, yakaw. Sabay ko. Matag man naas pad mo susduma. Na. So, ayun mga kababayan, no, nandito na po sila, si Mary Joy, si Dayan. So, si Dayan po mga kababayan, siya lang po yung naiiba sa kanila dahil ano siya, solo parent po siya pero nagpatuloy po siya mag-aral. Tapos si June, si Jan, at saka si Bryle. Si Bryle po, siya po yung pumalit kay Jeric kasi si Jeric sana yung scholar namin, kaya lang umatras po siya kasi gusto daw po muna niya magtrabaho. So, ayan, bibigyan. So, ito muna unahin natin si Mary Joy. So, anong year ka na, Joy? 12. Grade 12, so graduating ka. So, merong pinapabigay ni Ma'am Tess sa'yo na allowance. So, ito, allowance mo. So, sa susunod, kasi bakasyon na. So, sa susunod na ako magbigay ulit ng allowance kapag pasukan nyo na kasi may binili na si Ma'am Tess na mga gamit nyo on the way na yun. Mga package, mga kababayan, no, para sa mga student ni Ma'am Tess. So, anong masasabi mo kay Ma'am Tess? So, hi Ma'am Tess. So, gusto po pala ako magpasalamat sa iyo kasi isa ako sa naging sponsor mo. So, ito na yung hinihintay ko po na opportunity, no? Kasi sa next year is first year college na ako. So, nahihirapan talaga kami pag sa allowance ko kasi yung magulang ko is nagtrabaho lang sa sakahan. So, nahihirapan talaga sila sa pangangailangan ko. So, nagpasalamat talaga ako sa iyo kasi naging isa akong sponsor mo. So, marami talagang salamat talaga. So, ayan lang po. Thank you po, Ma'am Tess. So, ngayon, si Dayan naman mga kababayan. Ilang taon ka na kasi Mary Joy? 19. 19. So, 19 na si Mary Joy mga kababayan. No? First year college na po siya sa next pasukan. Kailan yung pasok mo sa susunod? June. August. August. Matagal-tagal pa, no? So, trabaho ki makay. Kung pananglit, trabaho ki kay. Urunal matawag doog. Kasulduan ko ro gyapon 500 ka aldo. Maron to kamintin ko ba. Pananglit ko kaya ro ni yakto. Ko kaya rin do tog trabaho. Pwede ro para ko. Way ko ro kinahanglan ni yakto ko. Kaso do into ting harbiso indo. So ayun mga kababayan, sila din pala yung magiging hornal namin dito sa sa gulayan namin. Silang 5. So si June po kasi tuloy-tuloy pa rin yung pasok niya hanggang June. Hanggang June po yung pasok niya kaya so ayan, andito si Dayan mga kababayan, no? Halika dito. So si Dayan, ilang taon ka na Dayan? 23. So may 2 anak po siya mga kababayan. So isang 5 years old tsaka 4. Tama ba? So nag-aaral din po yung mga anak niya mga kababayan. So nakaka-proud lang po mga kababayan dahil merong ganyan na mga tao, pinagsasabay po yung kanyang trabaho sa sakahan tsaka sa mga anak niya na nag-aaral. So, ito yung para sa iyo, Dayan, 2,000. So, anong gusto mo sabihin kay Ma'am Tess? Nagpapasalamat po ako sa iyo, Ma'am Tess, kasi malaking tulong na po to sa akin, lalong-lalo na po sa sa pag-aral ko kasi ito na po yung opportunity na maipatuloy ko po yung pangarap ko kasi bilang isang maagang ina po, mahirap po talaga lalo na po pang sabayin ang
Ang ano po, yung ano po, mahirap po talaga pag pagsabayan yung kasi nag-aaral ako tapos yung anak ko po din nag-aaral. Ang hirap po, lalong-lalo na po dito sa dito sa amin na mahirap po kumita. Kaya malaki pong pasasalamat ko sa Panginoon nga nandiyan ka Ma'am Tess na handang tumulong sa amin. Yan lang po. Ano mo katawa man nga naginak. Basta maningkamot lang jog eskwela. Unsa may pangandoy nimo? Anong course mo? Ito po kadyo, business ad. Business ad kung makaya or agri. So, kamo na ibahala sa inyong course. So, basta magpadayon lang dyan mong eskwela. So, maraming salamat sa iyo, Ma'am Tess, dahil binigyan niyo po na pagkakataon yung mga estudyante dito na may mga pangarap. So, kayo po yung naging pinto. Kayo po yung nagbukas ng pinto para sa kanilang pangarap. So, ito si Braille. So, pamangkin ko rin po ito mga kababayan. No? Sibog lang gamay kayo. Di ka masigit sa kamera. So, matangkad siya mga kababayan. No? Say height nimo. 5'5". 5'5". 5'3" at ay 5'4" yan, ay 5'5". Ay 5'3" man ko. 5'6". 5'6" ka. Oh. So, ayan, ito si Brian. Ilang taon ka na, Brian? 15 years old. 15. So, graduation mo na. So, malapit ka na mag-graduate. So, ito yung allowance mo, Brian. 2,000. So, anong gusto mo sabihin kay Ma'am Tess? Dahil ikaw yung napili. Ikaw yung swerte dahil sana si Jeric, kaya lang umatras si Jeric. So, anong sasabihin mo kay Ma'am Tess? Maraming salamat po sa suporta mo, Ma'am Tess, na ako yung napili mong scholarship at makapagpatuloy na po ako sa aking pag-aral ngayong June 1 yata. Hmm. Maraming salamat po sa tulong. Hmm. Maraming Sige. salamat. Unsay course nimo pag Seaman pa nagkali? Seaman? Ah, wow. Ang grabe yung mga course nila mga kababayan, no? Dili mabasta-basta dyan. So, yun lang. Na sa susunod natin si Jan. Pamangkin ko rin to mga kababayan, no, si Jan. So, ito yung allowance mo dyan. So, siya lagi yung nandito kasama ni Jun sa pagtatrabaho dito sa sakahan namin mga kababayan, no. So, si Mary Joy, hindi niyo po gano'n nakikita kasi malayo po yung paaralan na pinapasukan niya. Nag-working student, tama ba? Yaka, malipad ka kayo. Nag-working student ka? Katong grade 11, 12? So, ito, nawag ko kasing takang nga naman. Ah, Maliin ka, wado ba? Ito pa ugpa. ang paupa ka ra. Nahulog yapon yung working student ka. Unsa man katong allowance nimo libre ka tanan. Libre. Ito ko na kata. Libre ka. Libre. Sa working student din po si Joy mga kababayan. Kaya lang pag-graduate niya ng grade 12, so hindi na siya pwede doon mag-aral sa pinag-workingan niya kasi iba po kasi yung course niya. So tutulungan sana siya sa tinitirhan niya kaya lang ayaw niya maging teacher. Ganun ba 'yan? Teacher. So gusto mo maging Business ad or agri. Okay. So sabi ni Ma'am Tess, kapag nakapagtapos kayo ng agriculture or business ad, kahit kumuha lang kayo ng experience, isang business lang, so pwede na kayo makapagtrabaho sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Netherlands. So, ayun, yun yung sabi ni Ma'am Tess. So, malaking bagay na yan para sa inyo. Kung wala tayong asenso dito, so doon tayo sa ibang bansa. So, anong gusto mong sabihin kay Ma'am Tess? Maraming salamat po, Ma'am Tess. At nakapag-aral kami ng mabuti dahil sa inyong suporta. At yun na po, maraming salamat. Okay. So, ngayon mga kababayan, ito makarurungos. So, ngayon mga kababayan, ito si June. So, siya po ay nag-aaral po ng business ad and agriculture. Yung yara. Darwa po na, pwede po na pagsabayan ika. Oy, sabay. Pwede pala isabay yung business ad and agriculture. Agri din business. Agri din business. So, ito yung allowance mo. Anong gusto mong sabihin kay Ma'am Tess? Nagpapasalamat po ako ng marami kang Ma'am Tess. Dahil po sa iyong tulong, Ma'am Tess, is marami na po akong nagawa sa aking buhay. So, nasabi ko na is nakapagpapalipat na po ako sa aking boarding house dahil po sikit-sikitan kami doon sa una kong boarding house dahil hindi po ako makapagpapahinga kapag dito ako sa amin na walang pasukan. So sana po na ang pagbubutihan ko po ang aking pag-aral upang
matahak ko po ang landas na nais kong makakamit sa buhay. So, sabi ni John Nation mga kababayan, dahil daw kay Ma'am Tess ay nakalipat na po siya ng boarding house kasi doon sa dati niyang boarding house, nagsisikipan po sila dahil marami po sila sa isang boarding house. So, ngayon, payapa na po siya sa isa niyang boarding house ngayon dahil siya na lang po mag-isa. Dahil po yan sa tulong ni Ma'am Tess sa pagtrabaho dito sa sakahan. So, ayun. So, si John Nation po ay, isa po siya sa napili ni Ma'am Tess mga kababayan na maging scholar. So, siya po ay second year college. So, yung course po niya ay business Hindi. agriculture, But, agribusiness po. agribusiness. Okay. So, ayun mga kababayan, no, maraming salamat po sa lahat po ng support niyo po sa vlog ko, lalong-lalo na po sa mga subscribers po, sa pagsuporta po sa mga video ko, at saka sa mga no skipping ads po mga kababayan, no. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa na pag-support sa aking mga vlog, at lalong-lalo na po sa mga sponsors namin, si Ma'am Tess, Ma'am Maria, Ma'am Rose. Maraming salamat po sa inyo, Ate Emmy, at saka lalong-lalo na po sa mga subscribers po na hindi po nagsawa sa amin. So, hanggang dito lang po mga kababayan, no. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo lahat. So, bye-bye. Bye-bye.